prinsipe at hari ng mga aswang. Nagkagulo ang Baryo Amigo dahil sa batang lalaki na natagpuan na inaagos ng ilog. Wala namang malay ang bata nang maiahon ng mga residente sa gilid ng batuhan. Wala bang nakakakilala sa batang yan? Awawa naman, baka nalunod na yan ah. Ang sabi ng matandang puti na ang buhok. Magsitabi kayo! Nandito na si Kapitan! May kaalaman siya sa ganyan! Magsitabi! Sabi naman ng isang tanod at nagbigay din naman agad ng daan ang mga tao. Nagsagawa ng pagsagip ang kapitan. Makailang minuto lamang ay nagkaroon na ng malay ang bata. Biglang bumangon ang bata at sumuka ng maraming tubig. Ikaw bata, asan ang mga magulang mo? Saan ka ba nakatira? Tanong ng kapitan. Umiling lang ang bata at hindi nagsalita. Nagkabulungan na lamang ang mga tao. Sige, dahil wala ka namang masabi, dadali na lamang kita sa barangay. Pansamantalang doon ka na muna titira hanggat wala pang naghahanap sa'yo. Gusto mo ba nun? Tanong ng kapitan. Tumango lang ang bata at ngumiti ng bahagya. Samantala, sa isang gilid ay nanonood din ang binatang si Victor. Pilit niyang inaalala kung saan niya ba nakita ang batang yon. Parang pamilyar kasi sa kanya ang bata. Lalapitan sana ni Victor ang bata, pero binitbit na yun ng kapitan. Umuwi na lamang si Victor sa kanilang bahay. Sakto naman na naghihintay na pala sa kanya ang kaibigan na si Popoy. May dala itong malaking supot at pana. Ano? Sasama ka ba sa akin? Alas 8 na ng gabi oh. Usapan natin alas 6 eh. Nagrereklamong wika ni Popoy. Sige, ikaw na lang muna. Wala akong gana ngayon eh. Parang gusto ko na lang na dumito muna sa bahay. Sabi ni Victor. Pambira naman tong ulpong na to oh. Kaya nga ako naganda eh. Kasi kala ko sasama ka sa paghuhuli Hindi mo ba kayang lumakad mag-isa? Takot ka siguro sa gubat no? Tanong naman ni Victor nang umupo siya sa hagdanan nila. Anong takot? Kako, wala akong kasama sa pagkuha ng mahuhuli ko. Paano kapag marami ako nahuli? Di ko kaya yun no? Pagdadahilan na lamang ni Popoy. Bakit ba kasi sa kabilang gubat ka pa manghuhuli? Victor, dito sa gubat natin, ubus na ang mga hayop. Kagaw natin ang mga matatanda sa panghuhuli. Doon sa sinasabi ko sa'yo, marami doon. Iba-iba pa. Tapos, wala pang ganong nanguhuli kasi wala namang komunidad doon eh. Sabi pa ni Popoy. At inakbayan pa nito si Victor. Hindi nga ako sasama ngayon. Ulit mo naman kutong lupa ka oh. Hindi ka sasama? Kahit tutulungan kita sa kapatid ko? Tanong pa ni Popoy. Tila nagbago ang ihip ng hangin para kay Victor. Narinig niya pa lang ang babae. Ginanahan na kagad siya. Umupo na maayos si Victor. Ano namang tulong yan ha? Tanong niya. Di ba sabi mo may gusto ka kay Lita? Tutulungan kitang manligaw sa kanya. Lahat ng gusto at ayaw niya, sasabihin ko sa'yo. Pero ang kapalit nun, gabi-gabi mo akong sasamahan manghuli. Sige na kasi Victor. Alam mo naman na yun lang ang pinagkakakitaan ko eh. Pakiusap ni Popoy na kulang na lang ay lumuhod na. Para lang malinaw, pag pumayag ako, tutulungan mo ako sa kapatid mo. Tapos, hatian mo pa rin ako ng kita ha, tulad ng dati. Paglilinaw ni Victor. Ha? Hahatian? Siyempre, baliw ka ba? Ang hirap kayang Oo na, basta payag ka na ha. Oo nga. Di, ihanda mo na yung gamit mo. Kumilos na rin kagad si Victor. Napapangiti na lang siya kapag naiisip ang dalagang si Lita. Pagdating talaga sa babae, ay hindi niya kayang tumanggi. Habang naglalagay ng gamit sa bag, napansin siya ng kanyang ina na kalalabas lang ng banyo. Aba, gabi na. Saan ka na naman pupunta? Tanong ni Aling Delia. Sasamahan ko lang po si Popoy. Manghuli kami ng bayawak at kung ano-ano pa. Alam niyo na, pambenta rin, dagdag kita. Saan naman kayo hahanap ng bayawak? Ubus na ang bayawak dito sa atin ha. Tanong pa ng ginang. Sa kabilang gubat po. Dun sa papunta ng kabilang bundok. Sagot ng binata at inilagay na rin ang bag sa likod. Sira ulo yata kayong dalawa. Di ba sabi ng tatay mo, wag na wag kayong Kasi pupunta may aswang? Ay, naku naman nay. Naniniwala kayo sa aswang? Wala nang ganyan. Dati,
Uso yan nung wala pang supply ng kuryente. Noong panahon pa nila Rizal ang may aswang. Ngayon, wala na po. Ikaw matigas ang ulo mo ha. Kapag may nangyaring masama Sige na ma, aalis na ako. Mag-iingat ako at uwi akong buo. Huwag kayong mag-alala. Umalik na si Victor sa noo ng ina. Lumabas na siya ng bahay bago pa man siya mapigilan ni Aling Dela. Agad din naman silang umalis. Ngunit habang sila ay naglalakad, nakasalubong nila yung batang nakuha nila kapitan sa ilog. Naglalaro lang ito sa gilid ng kalsada. Pre, di ba yun yung batang kinuha ng barangay kanina sa ilog? Bakit nandyan yan? Tanong ni Victor kay Popoy. Ha? Anong bata? Baliw, kanina may natagpo ang batang lalaki na palutang-lutang sa ilog. Akala nga namin patay na eh. Siya yun oh. Wika naman ni Victor. Nilapitan ng dalawang bata at kinausap. Uy, bata, anong ginagawa mo rito sa kalye? Di ba dapat nandun ka sa barangay? Kakasigip lang sa'yo kanina. Sabi ni Victor. Tumingin ang bata sa kanila, partikular sa kanya. Anong pangalan mo? Tanong ng bata sa kanya. Nagkatinginan na magkaibigan. Siniko ni Popoy si Victor para senyasan na sumagot. Ha? Victor ang pangalan ko. Ikaw bata, anong pangalan mo? Tanong niya sa batang nakangiti lang sa kanila. Hindi ko alam eh. Pwede bang bigyan niyo ako ng pangalan? Oy bata, anong hindi mo alam? Sigurado ako may pangalan ka. Sabihin mo na. Sabat naman ni Popoy. Hindi ko talaga alam ang pangalan ko eh. Hindi ko nga rin alam kung sino ang mga magulang ko. Sabi ng bata. Napabuntong hininga na lang ang dalawa. Nakaramdam sila ng awa sa bata. O sige, magbula ngayon, ang pangalan mo na ay Lorenzo. Pwede na ba sa'yong Lorenzo? Wika ni Victor. Ang gandang pangalan nun. Maraming salamat, Kuya Victor. Nakangiting wika ng bata. Mabuti pa, umuwi ka na sa barangay. Baka hinahanap ka na nila dun. Hinaplos ni Victor ang ulo ng bata. Bago sila umalis, ay nag-iwan pa ng kataga ang bata sa kanila. Kuya Victor, mag-iingat kayo ah. Hindi dikta sa mga tao sa gubat. Nagtaka si Victor sa sinabi ni Lorenzo. Ngunit hindi na lamang nila yun pinansin. Naglakad na lang din sila sa kanilang patutunguhan. Naging laman ng kanilang usapan ng batang si Lorenzo. Pareho silang nahihiwagaan sa bata dahil tila matanda na yun kung magsalita. Sa mga nakalipas na sandali, ay narating na nila ang kabilang gubat. Bungad pa lang, kakaiba na ang kanilang nararamdaman. Tila ba may mga matang nagmamasid sa kanila. Bumagal ang kanilang paglalakad. Nakikiramdam sila sa kanilang paligid. Uy, nararamdaman mo ba yung nararamdaman ko? Tanong ni Victor. Ang alin? Parang may mga nakatingin sa atin eh. Binatukan siya ng mahina ni Popoy. Kung ano-ano na naman yung iniisip mo. Tigilan mo na nga yan. Guni-guni mo lang yan. Saway sa kanya ng kaibigan. Nanahimik na lamang si Victor ng mga sandaling yon. Nagsimula na silang maghanap ng mga pwedeng mahuli. Sa kanilang kakalakad, nakarating na sila sa pusod ng gubat. Sa parting yon, ay marami na silang nakitang iba't ibang uri ng hayop. Pare, bayawak yun oh. Wika ni Popoy. Dahan-dahan silang lumapit doon. Nung huhulihin na sana nila, ay nakaramdam sila na tila may mga paparating. Kinabahan ng magkaibigan, kung kaya't dali-dali silang nagtago. Unang pumasok sa kanilang isipan ay baka mga rebelde ang mga yon. Ilang sandali lang, nakita nila ang isang grupo ng mga kalalakihan. Ang mga suot nila ay magagara. May mga naka-Amerikanang kulay itim, matatangkad at may mga kapayatan. Sa paligay ng magkaibigan, para mga alalay yon ng isang mayamang negosyante. Huminto ang mga yon sa harap ng kanilang pinagtataguan. Nagulat na lang ang magkaibigan nang biglang hulihin ng mga yon ang bayawak. Walang ano-ano, sinakmal lang isa sa kanila ang bayawak. Parang hindi man lang nahirapan yung lalaki sa pagkagat. Napatakip ng bibig si Victor at Popoy. Mabilis na dumaloy ang kaba sa kanilang sistema. Pinagpawisan sila ng malamig at tila ba nanunuyo ang kanilang lalamunan. Napahawak sa kinaroroonan nila ang mga lalaki. Mas lalong nabahala ang dalawa. Buong akala nila ay makikita sila roon.
Buti na lang ay natuon ang atensyon ng mga yon sa ingay na kanilang narinig. Mabilis na nagsialisa ng mga lalaki. Saka lamang nakahinga ng maayos ang dalawa. Napasandal na lamang sila sa katawan ng puno. Hingal na hingal sila na parabang tumakbo sila ng napakalayo. Pre, anong klase mga tao yun? Bakit hindi nila kinain yung bayawak? Tanong ni Popoy. Isa lang nasa isip ko kung ano sila. Pero baka hindi ka rin maniwala eh. Sagot ni Victor. Ano bang nasa isip mo? Poy, palagay ko, mga aswang yung nakita natin. Ano? Aswang? Oo, Poy. Baka totoo nga yung sinabi ni Mama na may aswang talaga sa gubat na ito. Siguro, kaya wala gaanong napunta ng mga ngaso rito eh, dahil sa aswang. Palagay ko, dapat na tayong umalis dito. Baka mapahamak pa tayo dito eh. O baka dito pa tayo mamatay. Saad ni Victor. Agad namang tumutol sa kanya si Popoy. Desidido na kasi talaga si Popoy na kahit na ano pang mangyari, hinding-hindi siya babalik sa kanilang bahay nang walang maiuuwi. Baliw ka ba? Nandito na tayo oh. Eh di kung aswang yung mga yon, iwasan natin. Ganun lang naman kadali yun, pre. Katwiran ni Popoy. Hindi mo ba naintindihan? Itong buong gubat, bakit tirahan ng mga aswang? Gusto mo bang gawin tayong pagkain nila? Tanong ni Victor na salubog na rin ng kilay. Magsasalita pa sana si Popoy na makarinig sila ng boses ng lalaki. Sino yun? May tao ba dyan? Tanong ng isang lalaki na nasa hindi kalayuan ng kanilang kinalalagyan. Bumalik sila, Gagi! Pabulong na wika ni Victor. Sa kaba ay tila ba napako sila sa kanilang kinauupuan. Tinatanong ko kayo! Sino kayo? Pasigaw na boses ng lalaki. Natakot na sila kung kaya't maingat na silang tumayo. Daan-daan silang naglakad palayo doon. Nang maramdaman nilang dalawa na tila sumusunod na sa kanila ang mga yon, hindi na sila nagsayang ng pagkakataon na tumakbo. Pre, nakita ba nila tayo? Natatarantang tanong ni Popoy. Gusto mo malaman? Eh di bumalik ka! Sarkastiko namang sagot ni Victor. Parang tanga naman to. Tinatanong na maayos eh. Eh ayaw mo umalis, di ba? Bakit ka natakbo ngayon? Nilingon nila ang likuran at nakita nila ang kalalakihan. Nakatayo na lamang yon at hindi na sila humahabol. Pero patuloy pa rin ang magkaibigan sa pagtakas. Hingal na hingal ang dalawa na makarating na sila sa kalye. Ano? Gusto mo pa ba sa gubat na yan? Utal-utal na tanong ni Victor habang nakahawak sa magkabilang tuhod. Baka sa ibang parte ng gubat. Pwede naman siguro, pre. Bahala ka sa buhay mo. Basta, tuparin mo ang kasunduan natin, ha? Tutulungan mo ako sa kapatid mo, ha? May halong inis na sabi ng binata. Eh wala naman tayong nahuli. Pero sinamahan kita kahit munti ka na tayong mamatay. Uy, grabe naman, Victor, oh. Hindi naman tayo nahuli, ah. Katwiran naman ni Popoy. Bahala ka sa buhay mo. Uwi muna ako sa amin. Ipapaalam ko kay tatay at nanay ang nangyari. Baka may alam sila sa mga aswang na yun. Wika ni Victor at nauna nang naglakad. Uy, teka, sandali! Habang naglalakad sila pabalik ng kanilang bahay, muli nilang nadaanan ng batang si Lorenzo sa daan. Kuya Victor, sabi ko sa inyo, delikado sa gubat eh. Nakangiting wika ng bata. Nagtaka ang dalawa sa kanilang narinig. Hindi nila alam kung paano nalaman ng bata ang nangyari sa kanila. Gayong wala naman si Lorenzo sa gubat nung mga sandaling yon. Hindi nakatulog si Victor sa kakaisip sa mga aswang na kanilang nakita sa kagubatan. Ang kwentong yun naman ay pinagtibay ng kanyang ina. Lalo na nang ikalat ng ginang sa iba pa ang nangyari. Parang sunog o sakit na mabilis na nakarating sa ibang kabahayan ang dinanas nila Victor. Nay naman, bakit mo naman kagad pinagkalat yung sinabi ko sa inyo? Tingnan nyo, oh, laman yun ng usapan dun sa bilyaran. Kinukulit nila ako kung ano yung nangyari. Kakainis naman, oh. Kahit saan ako magpunta may lalapit sa akin at nagtatanong. Inis na sabi ng puyat na si Victor na kagagaling sa labas. Ikaw kasi, kung nakinig ka lang sa akin, edi sana walang kumalat na kwentong aswang. Kasalanan mo rin eh. Dahil yun sa kakasama mo kay Popoy na yan, puro na lang kapahamakan ng dala sa'yo. Naalala mo pa yung munti ka na kayong malaglag sa bangin? Nay naman, sobrang tagal na nun. Bata pa kami niyan. Ang pinag-uusapan natin yung ngayon. Dapat po hindi nyo muna ikinalat.
Kasi di naman natin alam na baka mamaya nandito lang din sa baryo yung aswang na yan. Malay nyo, hinahanip nila kami ni Popoy. Mas lalo pa kami malalagay sa alanganin eh. Pangangatwiran ng binata. Ngunit tila walang balak na makinig ang kanyang ina. Kilala ni Victor ang ginang. Kahit kailan, hindi yun aamin sa kanyang pagkakamaling nagawa. Baala kayo sa buhay nyo. Sinabihan naman kita pero matigas ang ulo mo. Harapin mo ang kapalit ng pagiging pasaway mo. Naglakad na rin ang ginang palabas ng kanilang bahay. Maya-maya lang, dumating naman ang kanyang ama. Nabigla si Victor sa daladala nitong bata. Oh, Tay, bakit dala mo yan dito? Tanong niya sa ama habang nakatingin sa batang si Lorenzo. Victor, dito muna si total, kumpare ko naman si Kapitan. Sa akin niya na muna hinabilin yung bata habang ginagawan pa ito ng kwarto sa bahay nila. Pero huwag kang mag-alala. Kukunin din naman ito ni Kapitan kapag may pwesto na sila sa kanila. Pero sa ngayon, tayo muna mag-aalaga sa kanya. Wika ng kanyang ama na si Mang Abuelo. Naku Tay, ayaw ko mag-alaga dyan ha. Bakit? Wala pa bang pamilya na naghahanap sa kanya sa barangay? Victor, kaya ako nga siya dinala rito kasi wala pa naghahanap sa kanya. Ito naman, huwag kang mag-alala. Hindi mo naman kailangan alagaan si marunong ito sa gawaing bahay, sabi ni Kapitan. Ang kailangan lang nito, yung may kasama siya at makakausap. Sige na, huwag ka na kumontra. Magluluto lang ako ng almusal ninyo. Iniwan ni Mang Abuelo si Lorenzo sa katre. Ilang minuto silang magkaharap ni Victor nang walang nagsasalita. Nang hindi na makatiis ang binata, ay siya na mismo ang kumausap sa bata. Lorenzo, ako nagbigay ng pangalan sa iyo kaya dapat sundin mo kung ano yung mga utos ko ha. Maliwanag ba? Wika ni Victor sa bata. Tumango lang ang bata na may ngiti sa kanyang mukha. Tsaka, isa pa pala. Kapag aalis ka ng bahay, sa akin ka magsabi ha. Dahil tayong madalas nandito sa bahay. Dagdag pa ng binata. Ngumiti ulit ang bata. Kuya Victor, ano po yung nakita niyo sa gubat? Inosente ang mukha ni Lorenzo sa tanong na yon. Wala. Di mo naman kailangan malaman Usapang pang matanda yun. Sagot na lamang niya. Narinig ko yung usapan Aswang daw ang humabol sa inyo sa gubat. Ano pong itsura ng mga aswang? Napatigil si Victor sa paglagok ng kape. Tiningnan niya ang bata ng mabuti. Napansin niya sa mga mata ng bata na parang may nais siyang sabihin. Parang nangungusap. Gusto mo talaga malaman? Tumango ang bata. Ang mga aswang ay mga halimaw. Kumakain sila ng tao. Masasama sila. Ang mga itsura nila nakakatakot. Basta, halimaw sila. Tumayo na lamang si Victor at inayos ang suot na damit. Saan ka pupunta? Tanong ni Lorenzo. Kay Popoy. Dito ka muna ha. Nandito naman si tatay siya nga pala. Maging magalang ka rin kay nanay ha. Paalala niya sa bata. Wala ka pang tulog, Kuya Victor. Matulog ka muna ngayon. Para kapag nagpunta dito yung mga aswang, mamayang gabi, igising ka. Sa sinabing yun ng bata, ay nagsalubong ng kilay ni Victor. Medyo naiirita na siya sa kung ano ang lumalabas sa bibig ni Lorenzo. Napailing na lamang si Victor. Hindi na niya kinausap pa si Lorenzo at lumabas na rin ng bahay. Samantala, hindi naman makapaniwala si Popoy nang malaman na may bata na sa bahay nila Victor. Di may kapatid ka na? Tanong ni Popoy. Tanga, pansamantala lang yun sa bahay. Hindi naman namin naampunin yun Tsaka, mag-isip ka nga. Paano kung may lumitaw sa pamilya nun? Paano kung may lumitaw na pamilya nun tapos kunin din sa amin? Tugon ni Victor. Kung sa bagay, pero ang weirdo ng batang yun Bakit parang laging makahulugan yung sinasabi niya? At tinatakot ka pa kanina na darating ang mga aswang? Ewan ko dun. Pero siguro kaya siya ganun magsalita. Baka marami na siyang napagdaanan sa buhay sa murang edad niya. May punto ka naman. Natagpuan nga siya sa ilog, di ba? Huminga ng malalim si Victor. Pero paano nga pala, Poy? Kung nasundan tayo ng mga aswang, ibig sabihin, nalaman nila kung saan tayo nakatira.
Kita mo naman kung anong itsura nila, di ba? Sa sinabing yun ni Victor, ay bumakas ang pagkabahala sa mukha ni Popoy. Hindi naman siguro. Basta, hindi yan. Tiwala lang. Tanging sagot ni Popoy. At inisang inom na lang ang kapeng hawak-hawak. Siniko ni Victor ng mahinang kaibigan. Takot ka, no? Uy, pinagsasasabi mo. Kahit dito ba tumira yung mga aswang na yun? Sagot ni Popoy. Nalatang nagkukunwari lang na matapang. Teka, kailan ba uuwi yung kapatid mo? Tanong ni Victor. Sa susunod na linggo. Pagbakasyon na. Alam mo naman nag-aaral pa yun, di ba? Lumipas pa ang mga oras at kumagat na rin ang gabi. Mag-aalas 11 na nang makaisip si Victor na umuwi ng kanilang bahay. Mag-isa niyang tinatahak ang daan nang may nakita siyang babae. Pasalubong yun sa kanya. Nabigla na lamang si Victor nang makitang may humablot sa babae. Pero dahil nakapalag ang babae, nagawa nito makatakbo palapit kay Victor. Tulungan mo ko. May humila sa akin. Isang lalaki pero nakakatakot ang mukha. Parang halimaw. Sabi ng babae kay Victor at kumapit pa sa kanyang braso. Tinanaw ni Victor ang gilid ng kalsada kung saan nanggaling ang babae. May gumagalaw doon. Nang medyo malapit na sila, nakita na lamang ni Victor ang isang tao doon na tila umiilaw ang pulang mata. Kinaladkad niya ang babae palayo. Agad na dinala ni Victor ang babae sa barangay. Nagbigay ng salaysay ang babae. Pero sa halip na paniwalaan, tinawanan lang sila ng mga taong naroon. Wala ni isa sa mga tanod ang naniniwala. Kahit ang kapitan ay natatawa na lang din. Base kasi sa kanila, mas maniniwala pa sila kung mananabas ang nakita ng dalawa. Dahil mananabas lang naman daw ang meron sa mga liblib na lugar at baryo. Walang napala ang babae. Sa inis ng babae ay umalis na lamang ito. Nagmamadali namang umuwi si Victor para sana ibalita ang nangyari. Malakas kasi ang kutob ni Victor na aswangang humila sa babae. Nasa labas pa lang ng bakuran si Victor ay narinig na niya ang mga ingay sa loob. Nagtatawanan ng kanyang ina pati na rin si Lorenzo. Pagpasok niya, nalaman niya na naglalaro pala ng baraha ang dalawa. May mga uling na sa mukha si Aling Dela habang ang bata naman ay wala pa. Magkasundo na kagad kayo? Tanong ni Victor. Naglalaro na nga kami. Tingnan mo itong batang to, oh. 7 taon pa lang pero ang galing-galing na maglaro ng baraha. Sagot ng ginang sa kanya. Napailing na lamang si Victor. Hindi kasi siya sanay na nasa iba ang atensyon ng kanyang mga magulang. Noong mga sandaling yon, ay humiga na lang si Victor sa kanyang maliit na papag. Hindi mawala-wala sa isip niya ang mga nangyari. Para makatulog, nilaklak niya ang natitirang bote ng gin na itinago niya pa sa ilalim ng kanyang katre. Kailangan niya yon dahil isang araw na siyang hindi nakakatulog. Agad na nakatulog ang binata nang maubos ang alak. Sa mga nagdaang oras ay mahimbing lamang ang tulog niya. Ngunit sa kasagsagan ng gabi, nagising siya dahil sa kakaibang pakiramdam. Pagtingin niya sa pintuan niya ay naroon si Lorenzo. Nakatingin ng seryoso sa kanya. Darating na sila. Mag-aasik na sila. Wika ng bata. Wala pa sa katinoan ang pag-iisip ni Victor noon dahil inaantok pa. Akala niya ay nananaginip lamang siya noong mga sandaling yon. Bumalik siya sa pagtulog. 4:00 ng madaling araw ay nagising na naman ang binata. Naramdaman niya kasing tila puputok na ang kanyang pantog. Nasa bakuran nila ang banyo kung kaya't kailangan pa niyang lumabas ng bahay. Mahamog na sa labas nang buksan ni Victor ang pinto. Pagpasok niya sa loob ng banyo, nakarinig siya na parabang may mga taong naglalakad sa labas. Sa ilalim ng pintuan, nakita niya na may mga anino. Imposibleng anino yun ng kanyang mga magulang dahil alam niyang tulog na ang mga yon. Nawala ang antok ni Victor. Napapalunok siya ng laway nang maalala ang mga nangyari sa gubat. Hindi niya maiwasang hindi mag-isip ng kung ano-ano. Tamang hinala na siya nung mga sandaling yon. Bahagya niyang binuksan ang pinto. Pagsilip niya sa labas, wala naman siyang nakitang mga tao.
Pero mabigat ang kutob niya. Kaya hindi na muna siya lumabas. Huminga siya ng malalim. Pagsilip niya ulit sa labas, nakita niyang nakasilip din si Lorenzo sa pinto. Ay pusang gala! Sigaw na wika ni Victor. Nakatingin lang sa kanya ang bata. Seryoso ang mukha. Hindi man lang kumukurap. Ano ka ba? Bakit ka ba nandyan sa ganitong oras? Ginugulat mo ako eh. Inis na sabi ng binata. Kuya Victor, nanaramdaman mo ba sila? Sinong sila? Ano ba pinagsasabi mo? Tumingin sa paligid ang bata. Sinuyod din ni Victor ng tingin ang paligid. Hindi tumugon ang bata. Naglakad lang ito palabas ng kanilang bakuran. Sa pag-aalala na baka may mangyaring masama sa bata, napilitan si Victor na sundan yon. Hoy! Lorenzo! Sandali lang! Sigaw niya. Ngunit nawala na sa paningin niya ang bata nang lumiko na ito sa isang kanto. Pagdating ni Victor sa kanto, napahinto siya at napatingin sa paligid. May nararamdaman si Victor sa mga halaman sa paligid. May gumagalaw doon. Kaya hindi na nagtangka pa si Victor na lumapit. Naisip na lang niyang bumalik sa kanilang bahay. Laking gulat niya nang makita na ang batang si Lorenzo na nasa loob, nakaabang sa kanya. Teka, di ba nasa labas ka? Paano ka napunta dito? Nagtatakang tanong ng binata. Kuya Victor, mas mabuti pa na huwag ka na lang makialam sa kanila kasi baka mapahamak ka pa eh. Sa inis ni Victor, hinawakan niya sa magkabilang balikat ang bata. Sabi mo nga sa akin, sino ka ba talaga? Bata ka ba talaga? Kuya Victor, ilayo mo ang sarili mo sa kapahamakan. Dagdag pa ng bata na lalong kinainis ni Victor. Sagutin mo yung mga tanong ko! Sino ka ba talaga? Maigpit na ang pagkakahawak ni Victor sa balikat ng bata. Ngunit tinitigal lang siya ni Lorenzo. Makahulugan ang tingin sa kanya ng bata. Bagay na nagdudulot ng kakaibang kaba para sa binata. Para sa kanya, parang ang hirap basahin ang takbo ng utak ni Lorenzo. Malaking palaisipan sa kanya ang pagkatao nito. Maya-maya pa, bigla na lang nakarinig si Victor ng mga kalabog. May mga tila bumagsak sa kanilang bubungan. Samantalang tila may mga umaaligid naman sa kanilang bahay. Sandali niyang binitiwan ng bata. Tumingin siya sa labas sa pamamagitan ng pagsilip sa bintana. Lalong lumakas ang kaba ni Victor na makitang may mga nakatayo sa labas. Nakasuot din yun ng Amerikanang itim. Ganun na ganun ang nakita nila ni Popoy sa gubat. Huwag kang mag-alala, Kuya Victor. Hindi ka nila sasaktan. Sa puntong yon, kumpirmado na ni Victor na may kakaiba talaga sa bata. Ikatlong kabanata, ang mga biktima. Maaga pa lang ay maingay na sa loob ng pamamahay nila Victor. Pinipilit kasi niyang maniwala sa kanya ang mga magulang niya. Ngunit kahit na anong sabihin niya, ay nagmumukha lamang siyang gumagawa ng kwento. Alam mo, Victor, hindi mo naman kailangan gumawa ng kwento. Kung nagsiselos ka na may bago kaming tinuturing na anak, pwede mo naman agad sabihin sa amin ng nanay mo. Maintindihan ka naman namin eh. Hindi mo kailangang dumating sa ganitong punto ng buhay mo. Wika ni Mang Abuelo. Ano po bang sinasabi niyo? Nagsiselos? Ako magsiselos? Ang tanda-tanda ko na. Tapos magsiselos ako sa batang yan na ngayon lang dumating? Nay, tay, makinig naman kayo sa akin. Hindi normal ang batang yan. May tinatagong pagkatao yan. Maniwala kayo sa akin. Sabi naman ni Victor. Matanda ka na nga, pero bakit hindi mo kami maintindihan? Kailangan ni Lorenzo ang matutuluyan. Hindi siya maasikaso sa barangay at ni Kapitan. Lalo pat ilang buwan na lang eleksyon na naman. Tsaka ano ba yung sinasabi mo? Napaka-inosente ng itsura ng batang ito. Sabat naman ang ginang na si Aling Dela. Tiningnan ni Victor ang batang si Lorenzo. Tila nangingilid ang luha nito. Wala sa mukha ng bata ang itsura nito nung madaling araw na kausap yon ng binata. Bahala nga kayo. Sige, itira niyo pa dito yung batang yan. Kayo naman ang masusunod eh. Basta, wag niyo akong sisisihin kapag balang araw may ginawang hindi maganda yang si Lorenzo. Dahil sa sama ng loob, ay lumabas na lang ng bahay ang binata. Nagawa niya pang sipain ng pahara-harang timba sa daan
Samantala, napapailing naman ng mag-asawang Abuelo at Dela. Para sa mag-asawa ay si Lorenzo na ang pinakamabait at sweet na bata. Pinuntahan na lamang ni Victor ang kanyang kaibigan na si Popoy, na nung mga pagkakataong yon ay nakahiga lamang sa higaan. Mainit ang katawan at hindi kayang tumayo dahil sa hilo. Oh, nilalagnat ka pre? Tanong ni Victor nang papasukin siya ng nanay ni Popoy. Oo pre, alam ba kung bakit? Tanong ni Popoy. Nagpaula ka na naman siguro no? Alam mo namang sakitin ka eh. Bago ka mag-alala, hayaan mo ako magkwento. Utal-utal na sabi ni Popoy at nauubo pa. Bilisan mo magkwento, may kukwento din ako sa'yo kaya ako nagpunta dito. Wika ni Victor. Kaya ako nilagnat kasi kagabi nakita ko yung mga nakita natin sa gubat. Dumaloy agad ang kaba at takot sa sistema ng binatang si Victor. Akala niya na siya lang ang nakaranas. Pupuntahan sana kita kaninang 2:00 ng madaling araw eh. Kaso, natanong ko sila sa bakuran ninyo. Yung iba, lumingon pa sa akin. Kaya napatakbo na lang ako kagad. Dagdag pa ni Popoy. Ha? Totoo ba yan? Pagdududang tanong ni Victor. Victor, hinahanap na yata nila tayo eh. Alam na nila kung saan tayo nakatira. Hindi na nakapagsalita pa si Victor noong mga sandaling yon. Aminin man niya o hindi, nababahala na rin siya sa lahat ng mga nangyayari. Sa kaloob-looban niya ay sinisisi niya ang kanyang sarili na kung hindi sana niya sinamahan si Popoy sa gubat na yon, hindi sana nila mararanasan ang bagay na yon. Ano nga pala ikukwento mo? Tanong ni Popoy. Umiling ang binata. Ha? Wala. Hindi naman importante. Pagkakaila niya, minabuti niyang hindi nalang pansinin dahil batid niya lalo lang matatakot si Popoy. Hindi maganda ang araw na yun para kay Victor. Buong araw niyang inisip ang mga aswang at kung ano ang koneksyon ng batang si Lorenzo sa mga yon. Habang naglalakad pauwi ng kanilang bahay, napadaan siya sa terminal ng tricycle. Nagtataka si Victor kung bakit tila tahimik doon. Samantalang maaga pa naman noon at dapat ay maririnig doon ang daldalan at tawanan ng mga driver. Dahan-dahang lumapit si Victor. Pagsilip niya sa mga nakaparadang tricycle, nakita niya ang mga nakahandusay ng mga driver. Buong akala niya ay mga lasing lang ang mga yon. Ngunit nang tingnan niyang maigi, ay nakita niyang kakaiba ang itsura ng mga yon. Putlang-putla ang buong katawan, naninigas at tila ba natuyot. Nakanganga pa nga ang mga yon. Naku po, anong nangyari dito? Tanong na lamang ni Victor sa kanyang sarili. Sa takot ay nagmamadali siyang tumakbo ng barangay. Agad niyang isinumbong ang tungkol sa kanyang nasaksihan. At ilang minuto lang ay pinuntahan din naman kaagad ng mga barangay tanod yon. Maging sila kapitan ay hindi rin matukoy kung ano ang kinamatay ng mga yon. Ngunit para kay Victor, alam niya na mga aswang ang may gawa nun. Batid niya na hinigop ang mga dugo ng mga tricycle driver. Nangyari sa mga yan, Diyos ko! Wika ng isang babae na nakikichismis. Wala bang nakakita kung ano nangyari? Tingnan mo, bakit ganyan? Gatong pa ng isa. Habang nagkakagulo mga tao, napatingin si Victor sa gawing kanan. Napansin niya roon ang 2 lalaking payat na matangkad. Nakatingin sa mga bangkay habang nakasilay ang kakaibang ngiti sa kanilang mukha. Muling kinabahan si Victor. Pasimple siyang umalis sa lugar na yon. Habang papauwi siya ng bahay, nararamdaman niyang may mga sumusunod sa kanya. Naririnig niya ang bawat yabag ng mga paa. Hanggang sa... Huwag ka mag-alala, Kuya Victor. Kasama mo ako. Sasamahan kita makauwi. Sabi ng bata. Ha? Lorenzo? Hindi ka nila sasaktan. Basta, wala kang gagawin na makakasama sa kanila. Nagsimula na namang mahiwagaan si Victor sa batang yon. Sa puntong yon, nagkaroon na siya ng ideya kung anong klaseng tao ang bata. Sabi mo nga sa akin, isa ka bang... Ngumiti ang bata sa kanya. Sapat ng dahilan yon para malaman ni Victor kung ano ang ibig sabihin nun. Agad na nagtayuan ang mga balahibo ni Victor. Nang makakuha ng tiyempo, muli siyang tumayo paalis. Pagbukas niya ng pintuan,
Bumungad agad sa kanya ang batang si Lorenzo na kanina lang ay kausap niya sa daan. Nanlalaki ang mga mata ni Victor habang gulat na gulat sa bata. Nay! Tay! Sigaw ni Victor. Dahil sa paulit-ulit na sigaw ay nabulabog ang kanyang mga magulang. Victor, gabing-gabi na. Bakit ka ba sumisigaw? Inis na sabi ni Aling Dela. Si Lorenzo kasi... Ano? Di ka pa ba tapos sa bata? Ano ba talagang problema mo, ha? Natatakot na sa'yo si Lorenzo, oh? Sa kakaganyan mo. Kapag may nangyaring masama dyan kay Lorenzo, bahala kang kumausap kay Kapitan. Galit na sabi ng kanyang ina. Nay! Tay! Aswang yung batang yan! Hindi na napigilan ni Victor ang sarili. Sa palagay niya, dapat lang malaman yun ng kanyang mga magulang. Nang sa ganon, ay makaiwas kagad sila. Ang kaso nga lang, wala pa rin nangyari. Inosenteng bata pa rin ang tingin ng mag-asawa sa bata. Baliw ka ba? Paano magiging aswang yan? Ang bata-bata pa niya, no? Tigilan mo nga yung Victor. Kapag ako nainis palalayasin kita rito. Tumaas na ang tono ng boses ng kanyang ama. Napapailing na lang at naiiyak na lang si Victor. Nang sulyapan niya si Lorenzo sa gilid, nakita niyang nakangiti lang yon ng nakakaloko. Tila ba, lalo pa siyang iniinsulto. Galit na pumasok lang si Victor sa loob ng kanyang kwarto. May araw ka rin sa akin, Lorenzo. Mapapatunayan ko rin na hindi ka basta-bastang bata lang at ikaw ay isang aswang. Galit na sabi ni Victor. Isinara ng binata ang bintana sa pangamba na baka dungawin siya doon ng aswang. Kinabukasan, isa na namang bangkay ang natagpuan sa kalsada. Tulad ng mga tricycle driver, tuyot na rin ang katawan ng biktima. Sa sunod-sunod na pangyayari, naalarma na rin ang mga residente. Nabuhay na naman ang usap-usapan tungkol sa mga aswang. 8:00 na nang lumabas ng kwarto ang binatang si Victor. Naabutan niyang nag-aalmusal na ang tatlo. Ngunit wala siyang gana na harapin ang kanyang mga magulang. Hoy, Victor! Saan ka na naman pupunta? Ang aga-aga pa. Kumain ka muna dito. Sabi ng ginang na si Dela. Wala po akong gana. Kila Popoy na lang po ako kakain. Mahinang wika ni Victor. Ngunit narinig pa rin yun ng ginang. Maya ka naman, Victor! May bahay ka pero ibang bahay ka nakikikain. Gwelta pa ni Aling Dela. Kesa naman dito, kakain ka na may kasama kang hindi naman tao. Hindi na hinintay pa ni Victor na makapagsalita pa ang kanyang ina. Lumabas na kagad siya ng bahay at naglakad sa kalye. Narinig niya sa bawat madadaan ng bakuran ang mga nag-uusap. Nagtatayuan ang mga balahibo niya dahil sa panibago na namang biktima. Aswang talaga bumatay sa kanila. Kasi parang hinigop at sinimot lahat ng dugo eh. Naka, may aswang na sa baryo natin. Paano na tayo niyan? Mukhang wala silang pinipiling tao eh. Basta kung sino na lang yata makasalubong nila sa daan eh. Ang tanong, anong gagawing aksyon ng barangay natin? Ilan lamang yan sa mga salitang naririnig ni Victor na siyang nakakadagdag sa kanyang pagkabahala. Kapag naiisip niya ang mga maaaring mangyari, nababahala siya para sa kanyang mga magulang. Lalo pat malakas ang hinala niya na si Lorenzo ay isang miyembro ng mga aswang. Napalunok siya ng laway. Kailangan niyang ilayo ang mga magulang niya sa batang yon. Dahil kung hindi, baka pati ang mga yon ay gamitin laban sa kanya. Nagpunta si Victor sa bahay ng kanyang kaibigang si Popoy. Pagdating niya doon, ay inabutan niya ang kaibigan na nakaupo na. Maliwalas na rin ang mukha nito. Ano na ba lagay mo? Tanong ni Victor. Eto, medyo maayos na. Gusto ko nang manghuli ng hayop para magkapera ako eh. Pero ayaw pa ng nanay ko. Sagot ng lalaki. Wag muna ngayon, pre. Oh, bakit? May nangyari na naman ba? Tanong ni Popoy. Huminga ng malalim si Victor. Sandaling nakiinom ng kape sa tasa ng kaibigan. Boy, may bangkay na namang natagpuan. Tuyot na tuyot. Parang inigop yung dugo. Napaayos ng upo si Popoy sa kanyang narinig. Sa tingin mo, mga aswang ang gumawa nun? Tanong ni Popoy na bakas ang takot sa reaksyon. Oo, pre. Malakas ang pakiramdam ko na sila ang gumawa nun. Ibig sabihin, tayo na ang susunod?
Kasi, di ba, tayo naman ang nakita nila sa gubat? Nababahalang tanong ni Popoy. Hindi ko alam, pre. Pero kung tayo na ang susunod, di ba dapat mas tayong inuna? Palagay ko, hindi naman tayo ang pakay nila dito eh. Saad ni Victor. Napaisip din naman si Popoy sa kanyang sinabi. Alam na ba ito ng mga magulang mo? Tanong ni Popoy ng pabulong. Alam nila lahat ang nangyayari. Pero, abala sila sa pag-aalaga kay Lorenzo eh. Oh, ayaw mo ba sa kanya? Poy, wala naman akong problema sana sa kanya kung wala lang akong natuklasan. Lalong naging interesado ang binatang si Popoy sa kanyang narinig. Ano? Natuklasan? Bakit? Anong natuklasan mo sa batang yon? Napatingin si Victor sa sahig. Nagdadalawang isip siya kung sasabihin niya ang totoo o hindi. Inisip niya kasi na baka pati si Popoy ay hindi siya paniwalaan. Hoy, yung batang si Lorenzo, aswang. Natameme si Popoy ng mga sandaling yon. Inobserbahan ko siya. Sa tuwing may mangyayari sa baryo, parang lagi siyang may alam. Lagi niya sinasabi sa akin na huwag daw ako mag-alala, na hindi ako sasaktan ng mga aswang kung hindi ako makikialam. Tapos, yung mga kakaibang kilos niya na parang hindi naman kayang gawin ng isang normal na bata. Malakas ang kutob ko, pre, na aswang si Lorenzo at meron siyang koneksyon sa mga aswang na pumapatay ngayon sa baryo natin. Paliwanag ni Victor. Sunod-sunod na napahigop ng kape si Popoy dahil sa kaba. Nagsimula ng manginig ang kanyang magkabilang kamay. Victor, sabihin mo nga sa akin, malapit na ba tayo mamatay? Tanong ni Popoy. Nangingilid pa ang luha sa mga mata nito. Hindi na nakasagot si Victor noong mga sandaling yon. Narinig kasi niyang tinatawag si Popoy ng kanyang ina sa labas. May naghahanap di umano kay Popoy at pati na rin kay Victor. Dahil doon, lalong kinabahan ng binatang si Popoy habang si Victor naman ay sinusubukang kalmahin ang kanyang sarili. Nakahinga na maluwag si Victor at Popoy nang malaman kung sino ang naghahanap sa labas. Lita? Biglang tanong ni Popoy nang makita ang nakababatang kapatid na nasa kanilang bakuran katabi ng kanyang ina. Oh, bakit parang gulat na gulat ka? Wika ng dalaga. Akala ko ba sa susunod na araw pa ang dating mo? Tapos, ito naman si Mama. Akala ko naman kung sinong naghanap, di pa sinabi kaagad. Tugon ng binata. Gusto ko nang pumunta Bakit ba? Natatawang sabi ni Lita. Napatingin ang dalaga kay Victor na nakatayo sa gilid. Nakatulala sa kagandahan ng babae. Nakanganga na kulang na lang ay pasukan yun ng langaw. Victor, tama ba? Sabi ni Lita at saka lamang natauhan ng binata. Ha? Oo, Victor nga. Tanging sagot niya na may kasamang hiya. Noong umagang yon, kahit papaano ay nakalimot si Victor sa mga kababalaghang nangyari sa kanila. Malaki ang naitulong ng dalagang si Lita para makapag-relax ang utak ng magkaibigan. Nagpaluto ang dalaga sa ina ng pansit. Sa pananatili ni Victor doon, nakausap at nakakwentuhan niya pa ang babae. Kusang nangyari ang mga yon nang walang halong tulong ni Popoy. Masaya ang kalooban ni Victor noon dahil sa wakas, nakaharap na rin niya ang dati lamang ay tinatanaw niya mula sa labas ng bakuran. Walang paglagyan ng saya ni Victor. Dumating sa punto na noong mga oras na yon, nawala sa isip niya na nasa alanganing sitwasyon pala ang kanyang mga magulang. Gabi na nang matapos ang simpleng kasiyahan sa bahay nila Popoy. Oras na para umuwi si Victor at kumustahin naman ang kanyang mga magulang. Maraming salamat sa inyo Sobrang saya ko ngayong araw. Kahit papaano natakasan ko lahat ng problemang iniisip ko. Sabi ni Victor. Walang anuman, Victor. Salamat din sa'yo. Sana palagi kang narito. Ang saya mo kasing kausap Sabi naman ni Lita. Ma, si Lita lumalandi sa kaibigan ko. Pasigaw na wika ni Popoy sa kanyang ina na nasa loob ng bahay. Nagtawanan na lamang sila noong mga sandaling yon. Umaway na si Victor na makalabas na siya ng bakuran. Mag-isa na lang siyang naglalakad. Malakas ang kaba niya dahil nag-aalala siya para sa kanyang mga magulang. Binilisan niya ang lakad.
Bago siya makarating ng kanilang bahay, nadaanan niya ang kanilang kapitan na nagyoyosi sa gilid ng kalsada. Nakatapat lang din ng barangay. Agad niya yung nilapitan. Kap! Sigaw ni Victor. Oh, Victor, anong sa atin? Tugon ng kapitan. Kap, gusto ko lang sanang itanong kung kailan niyo po kukunin yung bata sa pangangalaga ng mga magulang ko. Sandali munang humitit ng matagal ang kapitan. Alam mo, tungkol dyan, wala akong magagawa eh. Kasi kanina kinukuha ko na yung bata. Sabi naman ng nanay at tatay mo, sila na daw ang mag-aalaga. Ayaw na nilang pakawalan kaya inayaan ko na lang. Paliwanag ng kapitan na labis namang kinabigla ni Victor. Sinabi nilang ayaw na nilang ibigay sa inyo? Paniniguro ni Victor. Oo, ang weirdo nga ng mga magulang mo kanina eh. Para silang balisa. Tuliro yata eh. Tapos aligaga ang kilos. Basta, parang wala sila sa sarili nila kanina. Hinayaan ko na lang kasi nagmamadali ako eh. Bakit ba? Hindi na sinagot ni Victor ang tanong ng kapitan. Nagmamadali na siyang kumaripas ng takbo patungo sa kanilang bahay. Nang makarating siya roon, ay nagtaka siya dahil napakatahimik. Pumasok siya at wala siyang dinatnan na abuelo at dela. Nay! Tay! Sigaw ni Victor sa loob ng bahay nila. Ngunit wala na talaga doon ang kanyang mga magulang. Natataranta at triple na ang kaba ni Victor sa mga sandaling yon. Binalikan niya si Popoy. Sakto naman, nagising pa ang binata. Oh, bakit ba? Akala ko ba nakauwi ka na? Pabulong na wika ni Popoy dahil baka marinig ito ng kanyang ina. Wala na mga magulang ko sa bahay. Malakas ang pakiramdam ko. Isinama na sila ni Lorenzo. Walang ya. Ibig mo sabihin, takto, baka gawing pagkain ng aswang yung mga magulang mo. Tanong ni Popoy. Hindi ko alam. Kaya nga dapat maanap ko sila eh. Pero hindi ko alam ang gagawin. Napaisip si Popoy. Alam ko na, magsumbong tayo sa barangay. Oo, tama kay Kapitan. Kailangang malaman ni Kapitan ng lahat. Determinadong sabi ni Victor. Hindi na sila nag-aksaya pa ng oras. Karipas ang takbo nilang patungong barangay. Kaso, pagdating nila doon, ay nakakabinging katahimikan lang ang kanilang dinatnan. Pagsilip nila sa loob ng barangay, may nakahandusay na tanod lamang ang kanilang inabutan. Duguan ng mga yon, punong-puno ng hiwa sa katawan. Halos humiwalay na ang ulo sa leeg. Nakabukas din ang tiyan at wala ng mga laman loob. Napatakip na lamang ng bibigang magkaibigan. Ano yun? Tanong ni Popoy nang may marinig silang kumalabog sa likuran. Agad na dinampot ng dalawa ang itak na nasa sahig. Dahan-dahan nilang tinungo ang likuran ng barangay. Aambahan na sana nila ang nagtatago sa likuran ng mga nakatambak na gulong. Ngunit nakita nila ang kanilang kapitan pala yun. Ako to! Ako to! Wika ng kapitan. Tila nabunutan ng tinik sa lalamunan sina Victor at Popoy. Kapitan, anong nangyari? Bakit namatay mga tanod mo? Mautal-utal na nababahalang tanong ni Victor. Yung mga aswang, nagbalik sila para sa isang aswang na gusto nilang buhayin. Nagkatinginan si Popoy at Victor. Anong ibig mo sabihin? Tanong ni Popoy na palingon-lingon pa sa paligid. Bata pa lang ako noon. May mga aswang na sa baryo na ito. Ang hari ng mga aswang ay natalo ng lolo ko na dati ring kapitan dito. Inilibing nila ang katawan ng hari ng aswang sa dulo ng baryo na ito. Bubuhayin nila ang hari ng aswang para angkinin ulit ang buong baryo. Hindi mapakali ang kamay ng kapitan sa sobrang takot. Ang bata! Tama! Ang batang si Lorenzo. Isa siyang aswang. Hindi pala siya bata. Siya ang prinsipe ng mga aswang. Palabas lang ang lahat. Sinadya niyang pumunta rito para magmasid. Para malaman kung saan nakalibing ang kanyang amang hari. Ngayon alam na nila. Mukhang katapusan na ng baryo na ito. Kailangan natin silang mapigilan. Kalma ka lang, Kapitan. Hanggang wala pa silang nakukuhang alay, may oras pa tayo para mapigilan ang gusto nilang gawin. Sabi ni Victor. Nanlaki ang mga mata ng kapitan. Sabay hawak sa magkabilang balikat ng binata na bakas ang takot at pagkabahala. Victor, kasama ni Lorenzo ang nanay at tatay mo. Meron na silang alay.
Tila ba gumunaw ang mundo ni Victor nang mapagtanto ang bagay na yon. Napasandal si Victor sa mga nakatambak na gulong. Nang hina siya sa ideyang mawawala sa kanya ang mga magulang niya. Ano ba, Victor? Pwede ba? Hindi ngayon ang oras para panghinaan ka ng loob. Bawal magdrama ngayon. Nasa panganib ang buong baryo. Inis na wika naman ni Popoy at sapilitang itinayo si Victor. Tama siya. Kailangan natin maging matatag ngayon. Walang mangyayari kung iiyak lang tayo. Sabi naman ng kapitan. Nahimasmasan si Victor nang sampalin siya ni Popoy sa muka. Tila ba nabuhay ulit ang kanyang pagiging determinado. Pero, Kapitan, anong gagawin natin? Marami sila. May alam ka bang paraan? Tanong ni Victor. Tinatablad naman sila ng bala ng baril. May naitago kong baril. Kaso, 2 lang yon. Hindi pa puno ng balang isa. Pero, wala tayong magagawa. Yun lang ang armas natin sa ngayon. Bahala na. Ang mahalaga, mapigilan natin sila. Pumasok sila ng barangay at kinuha ang mahabang baril at isang senyorita. Kailangan sa bawat paputok natin, may mababawas sa kanila. Hindi tayo pwedeng magsayang ng bala. Paalala ng kapitan. Binigay kay Victor ang mahabang baril. Hindi siya marunong humawak ng baril. Ngunit para sa kanyang mga magulang, gagawin niya ang lahat. Mailigtas lamang ang mga yon. Lalabas na sana sila ng barangay hall nang may maramdaman sila sa paligid. Pagtingin nila sa garapon na nakapatong sa gilid ng altar, napansin nila na kumukulo ang langis na nasa loob nun. Maganda kayo. May aswang sa paligid natin. Pabulong na sabi ng kapitan. Marahan at maingat silang lumabas. Sa tapat pa lang, mararamdaman na ang kabigatan ng aura. May nakatingin sa kanila mula sa dilim. Mga ilang sandali lang, nagulat na lang sila nang may humila sa kapitan. Kitang-kita ng 2 mata nila na aswang ang humila. Nakakapit ang kapitan sa kahoy kung kaya't hindi agad ito nadala sa dilim. Samantala, kamalas-malasan naman na nabitiwan nito ang baril na senyorita. Paputukan nyo! Sa ulo! Sigaw ng kapitan habang pilit na kumakapit. Nanginginig ang kamay ni Victor noong mga sandaling yon. Kulang siya sa lakas ng loob para paputukin ang baril na yon. Bilisan mo! Sigaw pa ng kapitan na kaunti na lang ay mabibitaw na siya sa pagkakahawak. Inagaw ni Popoy ang baril. Ako na nga! Ang bagal mo! Nagpaputok si Popoy. Ngunit sa kasamaang palad, ang kapitan ang tinamaan sa hita. Huwag ako, tarantado! Ang aswang ang tirahin nyo! Inagaw din ni Victor ang baril. Sa pagkakataon na yon, ay buo na ang loob ng binata. Inasinta niya ng maayos ang aswang. Nang kalabitin niya ang gatilyo, tinamaan sa ulo ang aswang. Agad din namang nabitiwan ng aswang ang kapitan. Lalapit na sana sila papunta sa kapitan, pero ang hindi nila alam ay meron pa palang 2 aswang sa gilid. Nahinto ang 2 at nasaksihan ng magkaibigan kung paanong hilahin ng isang aswang ang ulo ng kapitan. Humiwalay ang ulo sa leeg, habang ang braso naman ng kapitan ay hinila rin ng isang aswang. Gulat na gulat sila. Hindi na nagsayang ng pagkakataon si Victor. Pinagbababaril niya ang mga aswang. Pero dahil hindi naman siya bihasa sa paggamit ng baril, wala siyang tinamaan sa 2. Nakatakbo ang mga yon. Iniwan lang ang katawan ng kapitan na noon ay wala na rin buhay. Tila napako sa kinatatayuan ng 2. Sa sobrang gulat sa mga nangyari, tila sandaling nawala sila sa katinoan. Hindi pwede. Kailangan natin puntahan sila, nanay. Hindi nila pwedeng buhayin ang hari ng mga aswang. Wika ni Victor. Anong gagawin natin? Tanong ni Popoy na natulala na lang din. Hingi tayo ng tulong sa taong bayan. Gigisingin natin silang lahat. Tumayo ang 2 at nagsisisigaw sa daan. Bawat bahay na kanilang madaanan ay kinakatok nila. Ngunit sa kasamaang palad, wala ni isa sa mga yon ang nagbukas ng pinto. Iniiwasan sila pag naririnig ang salitang aswang. Takot ang taong bayan na makisangkot sa kaguluhang nangyayari. Mas pinili ng mga residente na manahimik na lamang. Mga duwag! Mga walang bayag ang mga tatay at kalalakihan dito! Wala kayong kalam-alam sa nangyayari! Sa oras na mabuhay naman ang hari ng mga aswang, lahat ng tao dito ay magiging alipin nila.
O mas masakla pa, magiging aswang din kayo, katulad nila. Nakakahiya kayong lahat, mga duwag! Galit na sigaw ni Victor sa daan. Victor, tara na! Hindi na natin sila mapipilit! Wika ni Popoy. Huwag ka na sumama. Laban ko ito para sa mga magulang ko. Sabi ni Victor. Gagi ka ba? Laban ko rin to para sa baryo! Tara na! Hinila na ni Popoy ang binata. Mahabang kanilang baryo kaya napagpasya nilang takbuhin na patungo sa dulo. Habang papunta sila, ay hindi nila mapigilan ng malakas na kaba ng kanilang puso. Noong mga sandaling yon, inihanda na lamang ng dalawa ang mga maaaring mangyari sa kanila. Pre, pag ako namatay, pakisabi sa ate mo, mahal ko na siya kagad ha. Pabirong sabi ni Victor. Kapag namatay ka, malamang patay na rin ako. Hindi ko na masasabi yun. Kaya dapat mabuhay ang isa sa atin. Sagot naman ni Popoy. Napahinto sila na makarating na sila sa dulo. May dalawa kasing kanto doon. Hindi nila alam kung alin sa kanan at kaliwa ang kinaroroonan nila Lorenzo. Hindi tayo pwede maghiwalay. Kailangan natin ng isa't isa ngayon. Sabi ni Victor. Kanan! Kakanan tayo! Malakas ang kutob ko na nandyan sila! Sabi naman ni Popoy. Nagtiwala si Victor sa kutob ni Popoy. Pero sa kasamaang palad, may humarang sa kanilang aswang. Kahit kailan talaga, walang magandang may dudulot ang kutob mo, Poy. Napakamot na lang si Popoy sa ulo. Isang naglalaway na aswang ang humarang sa daan ng magkaibigan. Base sa kanilang nakikita, mukhang hindi sila sasantuhin ng mga yon. Kaya dahan-dahang napatras sa magkaibigan. Maigpit ang hawak ni Victor sa mahabang baril. Victor, ilan pa ba bala niyan? Sabing tanong ni Popoy. Hindi ko alam. Sagot niya. Huwag mong ubusin ang bala ha! Pupuntahan pa natin sila Lorenzo! Tumango na lamang si Victor sa kanya. Nataranta ang dalawa na magsimula ng kumilos ang aswang. Nung una ay marahan lang na nagapang ang aswang. Pero kalaunan, pabilis ng pabilis yun. Dahilan para simulan na rin ni Victor ang magpaputok. Masyadong maliksi ang aswang kung kaya't hirap na hirap si Victor na patamaan yon. Sa ulo, Victor! Sa ulo! Sigaw ni Popoy. Ngunit sa tuwing aasintahin ni Victor ang ulo ng aswang, ay sumusuot yon sa halamanan. Marunong umilag ang aswang na yon. Hindi yung katulad ng mga nauna nilang nakaharap. Mautang ang isang to. Hindi ko mapatamaan. Nababahalang wika ni Victor. Nako! Baka maubusan ka ng bala ha! Dapat mapatay mo na yan ngayon! Sabi naman ni Popoy na natataranta na rin. Maging si Victor ay hindi na rin alam ang gagawin. Nang magtago ang aswang sa madilim na parte, ay hindi na muna nagpakawala ng bala si Victor. Sa halip, niyaya na lamang niya si Popoy na tumakbo papunta sa kabilang kanto. Naku naman inubos lang niya ang bala ko, kaya ayaw niyang umatake. Sigaw ni Victor habang sila ay tumatakbo na palayo. Nang lumingon sila sa likuran nila, ay nakita nilang hinahabol na sila ng aswang. Gumagapang yon sa mga katawan ng puno at lumulundag papunta sa kabilang puno. Paano natin yan papatayin kung ganyan kabilis ang hayop na yan? Ewan ko, Poy. Tumakbo ka na lang. Ako nang bahalang umasinta. Nang makakuha ng tiyempo si Victor, agad niyang binaril ang aswang. Natamaan ang aswang sa balikat. Sa pool! Wika ni Victor. Kahit papaano ay nabuhayan ng loob si Victor. Nakita niyang tila bumagal ang paghabol sa kanila ng aswang na yon. Nawala ang aswang. Uminto na rin ang dalawa at nakiramdam na lang sa kanilang paligid. May mga narinig silang kaluskos sa paligid. Ngunit hindi nila malaman kung saan yun nagsisimula. Pre, maganda ka. Parang may... Hindi na natapos ni Victor ang kanyang sasabihin nang bigla na lang may lumitaw sa likuran nila. Nahawakan si Victor sa damit at nakaladkad papunta sa puno. Buti na lamang ay nakakapit si Victor sa malaking ugat ng puno. Paputukan mo, Poy! Sigaw ni Victor. Agad na dinampot ng binata ang nabitiwang baril ni Victor. Nanginginig pa si Popoy habang tinututok sa aswang na nakahawak sa paa ng kaibigan. Huwag kang kabahan! Itutok mo ng maayos! Poy! Kapag nagkamali ka, ako mamamatay! Doble ang kaba na nararamdaman ni Popoy sa mga pagkakataong yon.
Huminga siya ng malalim. Inasinta niya ang kamay na nakahawak sa paanan ni Victor. Napadasal na lang siya at saka buong tapang na kinalabit ang gatilyo. Sa ginawang yon ni Popoy ay nabitiwan ng aswang si Victor. Paika-ika naman tumakbo si Victor pabalik sa kanya. May sugat sa paa at sa likuran ng binata. Ako na ang hawak ng baril na ito. Kita mo naman, di ba? Sapul ka agad. Pagmamayabang na wika ni Popoy. Boy, hindi pa patay ang aswang. Kailangan mo siyang barilin sa ulo. Sabi ni Victor na bahagyang humihingal. Magsasalita pa sana si Popoy nang biglang makita nila ang aswang sa itaas ng puno. Hindi na nagdalawang isip pa si Popoy. Pinaulanan niya ng balang aswang hanggang sa natamaan na niya yun sa ulo. Bumagsak ang aswang. Hindi pa siya nakontento. Pinagbababaril pa rin niya ito kahit nakasubsob na ito sa lapag. Natigil lang si Popoy nang maubos na ang bala. Uy! Wala nang bala! Napailing na lamang si Victor. Bahala na! Tara na! Sa kabilang kanto tayo dumaan! Sabi ni Popoy. Dinala pa rin ni Popoy ang mahabang baril na yon para gawing pamalo o kaya naman ay panakot na lang. Medyo mabagal sila noong mga pagkakataon na yon. Sugatan si Victor noon. Bumaon kasi ang mahabang kuko ng aswang sa kanyang binti. Habang ang likod naman ni Victor ay may hiwa rin. Sobrang nag-alala na si Victor sa kanyang mga magulang. Kapag naiisip niyang gagawing alay ng batang si Lorenzo ang mag-asawa, lalong nagsisikap si Victor na iligtas sa mga yon. Huwag na tayong huminto. Wala na tayong oras. Sabi ni Victor nang itabi siya ni Popoy sa gilid. Kailangan mapahinto ang pagdurgo ng binti mo. Baka mamaya maubusan ka ng dugo. Sabi ni Popoy. Huwag na. Hayaan mo na yan. Kaya ko pa naman Kada akbang mo, dumudugo ng dumudugo yung sugat mo Huwag ka na nga makulit. Kung gusto mo umabot kina tita, ayusin muna natin to. Wala nang nagawa si Victor kundi ang hayaan na lamang si Popoy na lagyan ng tela ang kanyang sugat. Pre, may tama na ako. Ako na lang ang pupunta. Total, mamamatay na rin naman ako Utal-utal na sabi ni Victor. Sira ulo ka ba? Sa tingin mo kakayanin mo silang lahat? Ang dami-dami nila. Anong gagawin mo doon? Pagmamakaawa lang kasi wala rin namang magagawa. Sa tingin mo kakayanin kong iwan ka rito habang ako nandun sa bahay nag-aabang lang kung kailan ka mamamatay? May punto si Popoy kung kaya't napatahimik na lamang si Victor. Magulo na ang isipan niya noong mga oras na yon. Hindi niya alam kung saan siya kukuha ng pag-asa. Pre, kalma ka lang. Huwag kang mawawala ng pag-asa. Kaya natin to. Sabi ni Popoy habang nakahawak sa magkabilang balikat ni Victor. Matapos ang halos 5 minutong pahinga, nagpatuloy na rin ang magkaibigan sa paglalakad. Medyo malayo pa sila sa dulo ng kanilang baryo. Nagmamadali na sila dahil pakiramdam nila sinisimulan na ng mga aswang ang pag-aalay. Makalipas lang ang halos kalahating oras, nakarating na rin sila sa paanan ng bundok. May natatanaw silang liwanag na nagmumula sa hindi namang kalayuan. Ayun, baka yun sila. Sabi ni Victor. Maganda ka na pre. Mukhang mapapalaban na naman tayo. Kaso, wala nang bala tong baril na ito Sabi ni Popoy na mararamdaman ang pagkabahala sa tingin nito. Ngunit kahit binabagabag ng pag-aalala ay hindi sila nagpapigil. Buo na ang loob nila kahit na alam nila na ang pagpunta doon ay parang pagtalon sa kumukulong mantika. Nang ilang metro na lang ang layo nila sa liwanag, natanaw na nila doon ang grupo ng mga aswang. May hinuhukay silang libingan na palagay ng mga kaibigan. Yun na ang sinasabi ng kapitan na libingan ng hari ng aswang. Hinanap ni Victor ng tingin ang kanyang mga magulang. Sa bandang gilid ay nakita niya roon ang mag-asawa na nakatali ang kamay, nakagapos sa puno ng bayabas. Ayun! Yung mga magulang mo, ayun! Ang una natin gagawin ay iligtas sila. Kapag nakuha natin sila, aalis na tayo. Saka tayo aalis ng baryo. Dahil sigurado ko na kapag nabuhay na ang hari ng aswang, sasakupin na nila ang baryo. Saad ni Popoy. Ano? Hahayaan na lang natin ang baryo? Tanong ni Victor. Oo, wala naman silang ginagawa para tulungan tayo, di ba? Bahala silang magkandamatay. May halo ng inis na sabi ni Popoy. Bumuntong hininga na lamang si Victor.
muli nilang pinagtuunan ang mga aswang. Sa mga sandaling yon, napansin nila na tila malalim na ang hinuhukay ng mga aswang. Langya talagang Lorenzo na yan, no? Kung alam ko lang na aswang yan di sana hindi ko na binigyan ng pangalan yan. Nagsarado ang kamao ni Victor dahil sa galit. Pakiramdam niya ay nilinlang lamang siya ng batang yon. Isipin mo muna kung paano tayo makakalapit doon habang abala pa sila sa hinuhukay nila. Wika naman ni Popoy. Tatayo na sana silang dalawa para maghanap ng mas malapit na pwesto. Pero kinabahan sila nang maramdaman na tila may nakatayo sa kanilang likuran. Pagkaharap nila, tumambad sa kanila ang 3 aswang. Napatras sila. Tinutukan agad ni Popoy ng baril ang mga yon. Ngunit tila hindi natatakot ang 3 sa hawak-hawak nitong armas. Ibaba mo na yan! Alam naming wala ng bala yan! Wika ng isang aswang at nagtawanan pa ang mga yon. Hahampasin na lang sana ni Popoy ng baril, ngunit mabilis yung naagaw sa kanya. Wala na silang nagawa ng palibutan na sila ng 3. Hinihigit sila ng mga aswang at kinakaladkad papunta sa kinaroroonan nila Lorenzo. Napangiti na lang ang bata nang makita silang dalawa. Habang tulala lamang ang mag-asawang Abuelo at Dela. Tila wala sa sarili ang mga magulang ni Victor. Iniisip niya na nasa ilalim yata ng isang gayuma ang mga yon. Nay! Tay! Naririnig niyo ba ako? Sigaw ni Victor. Ngunit hindi man lang siya nilingon ng mga yon. Iginapos din silang dalawa sa gilid nila Abuelo at Dela. Kahit na anong gawing tawag ni Victor, ay hindi sila nakikilala ng mga magulang niya. Samantala, nilapitan naman siya ng batang si Lorenzo. Kuya Victor, masaya ako nakita tayong muli. Nakangiting wika ni Lorenzo. Agad namang dumaloy ang galit sa kalooban ni Victor. Walang yakang bata ka! Isa ka palang aswang! Ikaw palang sinasabi nilang prinsipe ng mga aswang! Wala kang kwenta! Dapat sa'yo mamatay! Bigla na lamang nakatanggap ng sipa sa mukha si Victor mula sa isang aswang. Ang kapal ng mukha mong pagsalita ng hindi maganda ang prinsipe namin! Wika ng isang lalaki, ngunit sinenyasan lamang yon ni Lorenzo na tumigil. Maya-maya lang ay natigilan sila nang maiangat na nila ang isang kabaong. Nakuha na namin ang katawan ng hari! Sigaw ng isa sa mga naghuhukay. Patay na! Bulong na lamang ni Popoy. Simulan na ang pag-aalay! Ipatak ang dugo sa katawan ng ari! Utos ng batang si Lorenzo. Agad na kinalaga ng mga aswang ang mag-asawang Abuelo at Dela. Wag! Pakiusap! Huwag niyo silang patayin! Ako na lang! Ako na lang ang ialay niyo! Pagmamakaawa ni Victor. Ngunit ngumiti lang sa kanya ang bata at nagtawanan naman ang ibang aswang na nandoon. Halos mapaos-paos na si Victor sa kakasigaw. Mapigilan lang ang pag-aalay. Nang makita na nila ang nakaambang pantaga sa leeg ng mag-asawa, tila nawala na ng pag-asa si Victor. Napapikit na lamang silang magkaibigan. Maya-maya lang, magkakasunod na putok ang kanilang narinig. Nataranta ang mga aswang. Karamihan sa kanila ay sinalo ang mga bala na nagmumula sa dilim. Nay! Tay! Sigaw ni Victor sa pag-aalalang baka matamaan ng mga magulang niya. Nagpatuloy ang mga putukan. Ilang sandali lang, lumabas na ang mga armadong lalaki. Napangiti na lamang si Popoy ng mga sandaling yon. Sabi ko na nga ba, dadating sila eh! Ha? Bakit? Kilala mo ba sila, Poy? Tanong ni Victor. Kilala sila ng pamilya namin! Mga rebelde yan ah! Victor, rebelde kami! Pero huwag ka mag-alala, hindi naman kami masama eh! Ikinagulat ni Victor ang kanyang nalaman. Lalo na nang makita niya si Lita na naroroon din at may hawak pang mahabang baril. Ibig sabihin, marunong ka rin humawak ng baril? Bakit ang tanga mo magpaputok? Tinamaan mo pa si Kapitan eh. Sinadya ko yun! Kalaban namin si Kapitan! Nawindang si Victor sa sinabi ni Popoy. Samantala, mabilis na naubos sa mga aswang dahil sa pagpapaulan ng mga bala. Maging ang batang si Lorenzo ay nakahandusay na rin sa lupa. Putok ang ulo. Ayos lang kayo? Tanong ni Lita sa kanilang dalawa. Inalis sila sa pagkakatali. Agad namang nilapitan ni Victor ang kanyang mga magulang. Nasa sandaling yon, nakabalik na rin sa katinuan.
Nang masiguro nilang lahat ng aswang ay napatay na, pinagsama-sama nila yon at itinabi sa kabaong ng hari ng mga aswang. Sabay-sabay nilang sinunog ang mga yon. Makalipas ang ilang araw, muling bumalik sa dating sigla ang kanilang baryo. Itinuring na bayani ang magkaibigang Victor at Popoy. Samantala, ang mga dating rebelde ay naging tagasilbi na rin ng baryo. Sila ang humawak ng barangay. Napag-alaman na si Kapitan pala ay tuta ng iba ring rebelde. Anak, pasensya ka na kung hindi ka namin kagad pinaniwalaan ha. Sabi ng mga abuelo nang magkaharap na sila sa pagkainan nung umagang yon. Ayos lang yon, Tay. Ang malaga, ligtas kayo. Sagot ng binata. Anak, maraming salamat sa pagligtas mo. Isa kang tunay na bayani. Sabi naman ni Aling Dela. Maya-maya lang ay narinig nilang may kumakatok sa kanilang pintuan. Nagkatinginan ng mag-asawa at sinenyasan si Victor na buksan ang pinto. Bumungad sa kanya ang magandang dalaga. Walang iba kundi si Lita, na noong mga panahon na yon ay 1 linggo na niyang nililigawan. Pasok ka sa puso ko. Pabirong wika ni Victor. Lakas bumanat ha. Banatan ko yung mukha mo eh. Sabi ni Popoy na kasama pala ng dalaga. Teka. Bakit nandito to? Bawal ayop dito ah. Sabi naman ni Victor patungkol kay Popoy. Napuno na lamang ng tawanan ng bahay nila Victor nung umagang yon. Magaan ang pakiramdam ng binata dahil sa wakas, araw-araw ng maganda ang umaga niya, lalo pat nakikita niya ang magandang mukha ng babae. At higit sa lahat, wala na rin silang kinakabahala mula nang mapulbos ang mga aswang. Wakas.